From rooftop to down na naman tayo dito ngayon kasi umalis ngayon ang aking mga employer. Lumabas sila ng ibang bansa, buong pamilya. So, siyempre naiwanan na naman tayo ng katutak na mga gagawin. This is from roof. Outside ng rooftop and then until down in the basement na naman ang kuskusin natin. So, meanwhile, habang nagpapahinga kami ni partner, dito kami naupo sa labas. Ito yung balcony ng bahay sa baba. Sobrang pagod ni partner, nakatulog na naman siya. Sobrang hilik niya dito. Kawawa naman. Kasi paspasan kami dahil nga para makapagpahinga na rin ng isang araw bago mag New Year. Dahil actually wala naman kaming holiday. Pati yung antique na electric pan ni amo na silayan ko pa sa camera. Habang nagpapahinga kami at nag-iisip ng mga susunod pang gagawin, sabi ko nga, ang tagal na nitong electric pan na to. Siguro, sobrang mahal na nito pag binenta. Pero, kasi di ba nga, pag mga mayayaman, pag mga bumibili ng mga lumang mga gamit kagaya nito ng mga antiko, ano siya, talagang priceless talaga. So, syempre, hindi tayo mayaman, kaya isip-isip na lang tayo ng anong meron sa bagay na to. And then after this, meron pa kaming mga ginawa. Bumaba kami dun sa labas sa basement. And then, ayun, already lunch. Si partner galing ng market. So, bumili na siya ng pagkain namin dun. Tapos pati ito, hinabol ko na rin to sa gagawin bago kami kumain. Inano ko na to. Tinaspasan ko na to na washing machine namin. Medyo madali lang naman tong gawin, kaya easy na lang. Kasi hindi na kami pwede gamit ng machine sa araw ng New Year. Pinagbabawal ni amo na magpa-under ng mga machine. Kasi ganun baliktad. Kasi alam sa atin mga Christian, pag nag-New Year, kailangan maingay. Todo ingay. Halos putukan pa nga ang ginagawa natin sa Pilipinas eh. Pero dito, hindi. Kailangan tahimik. Walang malakas na mga sounds. Tsaka bawal lang usap na malalakas. As in, peace talaga. Peace of mind. Kaya sabi ko sandali lang, tapusin ko lang tong gagawin ko dito kasi may sabi ni amo mga before 6 o'clock dapat nakapag silent na lahat ng gawain. I mean, finish na ba? Kaya ayun, habol ako dito kasi malapit na tumagal sa 6 na Kasi kailangan natin sundin syempre dahil alam mo naman ng boss is the boss. Saka pabor na rin sa amin kasi makakapagpahinga kami ng maaga. Ayaw pa. Pero kung yun din ang kagandahan pag magtrabaho ka ng walang amo na nasa harapan, kasi kontrolado mo yung oras. Kailan ka pwede magmadali, kailan ka pwede magdahan-dahan. Kasi pag nandyan yung mga amo, talaga naman grabe, wala nang gagawin, talagang kumikilos pa rin yung katawan natin. Itong partner ko, palagi itong nakabuntot sa akin Sabi ko, tingnan mo pati yung basura mo, hindi mo man lang malikpit-likpit. Tambak ka na dyan sa higaan mo. Sabi niya, wag mo ako i-video. Tapos lahat ng pinamili niya, nilagay niya dun sa may bed ko. Kasi diba talagang ikaw na lang talaga ang mag-a-adjust kasi nga, bata pa kasi siya. Pero alam kong
may matinong pag-iisip naman to. Kaya lang, nagpapabebe sa akin, kaya nag-a-adjust na lang din ako. Sabi ko, sige, magpabebe ka na ng pagpapabebe mo. Tapos yung ano niya, sabi ko, pagkatapos ng lahat ng gagawin sa mansion magano na tayo. Magligpit na ng mga ano namin, maliit lang na kwarto natatambakan kami. This is my room. Ito lang naman yung abubot ko, ito lang. Konti lang. Kasi nga, napakahirap pag nagtambak ka ng mga personal na gamit. Kasi alam mo naman dito sa Hong Kong. And then finally, at night na. So, before kami matulog, sabi ko, maggawa tayo ng remembrance. Remembrance natin yung New Year natin dito sa Hong Kong. First time niya na mag-Chinese New Year dito. So, ako pangalawa na. Hanggang dito na lang. Bye-bye.